Malas mo lang, JB. Malas mo lang, JB. Ikaw ang nakaharap ng Senator Marcoleta. Di ba tapos nang nag-isa mga kababayan ng Senator Marcoleta ito si Jinggoy? Pinawisan nga siya. Ngayon mga kababayan, ang kapatid niya naman na si JV, Sebastian, JV Ejercito, ang nagpresenta ng kanyang panukalang batas mga kababayan. Wala siya magagawa Kahit sino pwedeng mag-interpolate mga kababayan. At sa pagkakataong ito, in-interpolate siya ni Marcoleta. At kapag hindi ka handa, iba talaga magtanong si Marcoleta, tagus to the bones mga kababayan, at tumbok na tumbok. Kaya napaghahalataan tuloy mga kababayan na itong si JB Ejercito ay medyo hindi handa. Maraming mga pending mga kababayan na mga issues na ineraise ni Marcoleta ang hindi niya tuluyan na nabigyan ng linaw mga kababayan. Panoorin niyo po ha. Wala naman pong debate na kailangan talagang hanggat maaari ay sapat ang pondo ng PhilHealth para mapaglingkuran ang ating mga kababayan, lalong zero nga mga kababayan subsidy ng gobyerno dahil inilipat ni BBM sa kanilang proyekto na ewan na natin kung nasaan na. Hindi binigyan ng subsidy ang PhilHealth nung GAA 2025. Budget para sa may sakit mga kababayan, kinuha ng mga bangal. lalo na po yung nasa panig ng kahirapan. Ngunit dahil po sa experience natin sa PhilHealth, sa kanilang pamamaraan kung paano itaguyod ang kanilang mandato, ay hindi naman sila makapagbibigay sa atin talaga ng magandang record. Unang-una na po ay halimbawa po yung Sobrang nga daw ang kanilang pondo daw mga kababayan kaya hindi binigyan ni BBM. Tapos bakit dumoble ang aming bayarin sa PhilHealth? Kumpara sa panahon ni dating Pangulong Duterte mga kababayan, triple ang inilaki. 2,400 lang yung dati. Ngayon mga kababayan, almost 6,000 na ba? 6,000 na. Triple. konsulta package, Mr. President. Magkano po ba yung konsulta package ngayon, Mr. President? Mayroon pala sila ganyan yan? Konsulta package? Mr. President, itong konsulta package, yung maganda tinanong nyo, pinalitan na po nila yung pangalan, naging Yakap Caravan na. Diyan magaling ang mga bagoong Pilipinas mga kababayan. Palitan ang pangalan, palitan ang logo. Ngayon, konsulta package, ginawang Yakap. It's about 1,700 ang budget po per person, Mr. President. 1,700. Magkano po, Mr. President? 1,700 pesos. Yan po yata sa konsulta package, Mr. President. Kasama pa po yata yung serbisyo ng doktor, tama po? Yes, Mr. President, kasama po yung serbisyo ng doktor, basic check-ups, no? Lab test, and yung pinaka-basic po na Kasama po yung laboratorio, Mr. President. Dapat po. Laboratory pa lang, ubos ng pera mo dyan. 1,700? Sa palagay po ninyo, magkano po? 1,700. Sa 1,700 po ba, Mr. President, kasama na po yung serbisyo ng doktor, laboratorio. Magkano kaya ang matitira po para Wala kahit walang simpleng, natitira. halimbawa, simpleng sakit Abono lang. ka pa. Abono ka pa. Na-estimate po ba ninyo, Mr. President, na talaga namang hindi na realistic naman yung 1,700. Siguro po noong 1950 siguro, baka sakaling mataas pa po ang Makakabili ka na ng lupa niyan. po ang halaga ng piso noon. 1950 siguro, ang palitan ng dolyar siguro, baka mas mataas pa yung baka sa 5 centimos natin noon $1 ng Amerikano, Mr. President. Hindi ko po alam. Kasi si Senador Jinggoy po, napanganak na ng 1950s. Ako po, 60s po ako. Ano po? Si Soto. Yung pinasaringan ni Senator Marcoleta mga kababayan na ahas na mga matatanda. Wala siyang minention na si Soto pero parang yun na rin. Realistic po yung 1,700 na konsulta package, Mr. President? Ito bang 1,700, does that include the professional fee of the Yes, doctors? Mr. President. Included na. Kasama yung laboratorio. Ano pa Is po it a kaya ang standard mabibili? rate of all the doctors? Is it a Yes, standard Mr. fee? President. Ang doktor ngayon 600 na mga kababayan. Tapos kapag sa ospital ka pa, outpatient, 2 doktor. Dahil yung resident at saka yung isa, consultant. Doble ang iyong babayaran mga kababayan kapag hindi ka sa clinic. Kaya po, okay lang po yung masapatan po talaga.
did they derive on that figure? Baka masasagot po ng inyong butihing kapatid, Mr. President. Kapatid. Yes, Mr. President, sa totoo lang po na medyo, kung titignan nyo, 1,700. Malas mo lang si Marcoleta ang nakaharap mo. Pinawisan na si Jinggoy niyan eh. Oh, 'di ba? Nagkaharap na rin si Jinggoy at saka si Marcoleta, mga kababayan. Oh, ito ngayon ang kapatid. For the basic Maghanda ka kapag si Marcoleta makakatapat mo. check-ups and lab test, including doctors, para pong kulo pa. Pero tinaas na po natin to ng, tinaas na po ito. Tinaas na nga yan, ang 1,200. So ngayon po yung 1,700. Ang problema kasi dyan, mga kababayan, kulang talaga sa budget. Itong mga bangag, mga kababayan, hindi dinagdagan ang, hindi sinubsidize. Supposedly, mga kababayan, yung sa train law, required, mga kababayan, na mag-subsidize ang gobyerno sa PhilHealth. Hindi nila ginawa. Zero, mga kababayan, dahil ang sabi nila, mayroon lang tinatagong budget. Ha? O dito nga, binabarat, mga kababayan, konsulta 1,700. Ang dami pa hindi nababayaran. Ang problema dyan, mga kababayan, yung mga ospital, ang tagal nababayaran ng gobyerno sa PhilHealth. Pero sana nga po ay inaano natin ng PhilHealth na aside from the case rates at iba pa, na magtaas po sila para naman maging mas maging katotohanan. Tama po kayo. I agree with you na hindi na ho realistic. Pero kahit pa paano, this is the budget that was given to all. Do you have any breakdown of it? Kasi ang laboratory test, pagka CBC, complete blood count, lagpas 1,000 na po yan. Ay, hindi. Mga lang yan siguro, less than 500. Kung kompleto talaga yung gusto niyo malaman sa inyong sa resulta sa blood test. Tapos may doctor's fee pa. I don't think that is siguro, ang purpose niyan, mga kababayan, ay hindi para talagang i-shoulder lahat-lahat. Pang lang, pang deduct. In 1,700 is sufficient enough. Ang kawawa niyan, mga kababayan, yung mga emergency cases na mga walang-wala na tao, no? Paano kung wala sila pandagdag? Yun nga po ang aking tinatanong, Mr. President, kung sino po ang kumuwenta nito. Kung ang kumuwenta po nito ay taga dito sa ating bansa. Baka si BBM. O baka naman po sa ibang bansa po na ibang klaseng salapi ang kanilang ginamit. Dolya. Kaya nakakapagtaka po, pag pinag-uusapan po natin ng isang napakamahalagang pasilidad na talagang magiging sandigan po ng ating mga kababayan sa panahon ng kanilang karamdaman. Pero kung 1,700 po, alam po nyo, yung aking pong bunsong anak, meron pong isang simpleng alaga na aso. Covered ba ng PhilHealth ang aso? Hindi siguro, mga kababayan, yung gastos lang ang kanyang Alam kinumpare. po ba ninyo kung magkano po ang nagagastan niya yung parang paliguan? Kasi may shampoo pa po yata ang importante na yung meron tagagupit po ng kanyang pati kuko po ginugupit. At nagkaroon po ng grooming. Yung 1,700 po para sa aso hindi pa po Sapat. Hindi pa po sapat. Ito pinag-uusap. Apply kami bilang aso. Magaling kami tumahol, Marcoleta. Pwede mag-apply maging aso. Gugupitan pa, mga kababayan, puputulan ng kuko. Baka naman kung tayo ang maging aso, mga kababayan, puputulan tayo ng ulo nito si Marcoleta. Mr. President. Anong sabing apply? Hindi gas. Example lang yan. President Your Honor, tao po mga tao po ito. Kaya po, hindi po magiging maganda kahit na po pag-usapan natin ang napakagandang pinaka-noblest na objective po ng PhilHealth. Kapag ka itong ganitong klaseng mga pamamaraan ay hindi po nila talaga babalikatin, para lang po tayong nagpapatintero dito, Mr. President. Tingnan po ninyo, Mr. President. Based on PhilHealth's latest data, while 102 million Filipinos have registered with PhilHealth, only 27.8 million or 24% are enrolled with Konsulta. So, naka-enroll po sa Konsulta. Ilan percent po? 24% lang po ang naka-enroll out of 102 million registrants. Hindi nga namin Kahit alam na po yan. naka-register, kung 1,700 lamang po ang package, baka po sa daga pwede po ito. Hindi, gusto ko lang po malaman kung kanino po galing
1,700 pesos per package. Kung PhilHealth ba, sino ba? Kulang sa aso eh, di sa daga. Sakto sa daga Kaya siguro. po, tinanong ko po, Mr. President, ang sagot po ay 1,700, sinagot po ng ating... Yeah, where did that figure come from? Siguro, Yes, Mr. President, actually, nagpapasalamat ako kay Senator Marcoleta for pointing this out. Talagang kung titignan nyo, parang kulang talaga. No? Siya kasi sumasagot mga kababayan dahil siya ang in-charge dyan. Malas lang niya mga kababayan, si Marcoleta ang nakaharap niya. Dahil kailangan naman talagang i-call out ito man ni Marcoleta. At ang in-charge dito mga kababayan na siyang pagka-coordinate sa PhilHealth, ito sa pamamagitan ng mga panganukalang batas, suggestion, etc. Buti na rin mga kababayan. Dahil ultimately, ang makikinabang nito ay ang ating mga kababayang Pilipino. Realistically. Pero yun nga po ang nilalaban ho natin sa PhilHealth ngayon. Hopefully with this new administration under Dr. Mercado na maiba naman ang magiging direksyon ng PhilHealth. Dati po kasi nung panahon ni Manuel Ledesma, parang yung pagtrato niya sa PhilHealth para pong ginawang private corporation na alam niyo naman ho, Mr. President, sa insurance, ang ugali ng private insurance, kung makakatakas sa liabilities yung mga dapat nilang bayarin, doon po sila kumikita at the end of the year. Pinagmamalaki nila yung kanilang savings and kanilang kinita, no? Pero in the case of PhilHealth, dapat po, dahil po yung government agency, and this is the only agency that... Bakit ngayon? Sa panahon ni BBM mga kababayan, tinanggalan ng subsidy. That is tasked to implement universal healthcare. Dapat po talaga ay inuubos ito sa ating mga pasyente, sa ating mga kababayan. Hopefully, Mr. President, with the new PhilHealth head who committed to adjust yung pong kanilang case rates. Pinalitan na ba ng bago ang PhilHealth head? Sa under kay BBM, iwanan natin din. They committed also to increase the participation of PhilHealth in every hospital billing. Siguro dapat maitaas na rin po natin. And sana po maitaas na rin po natin ito pong iba pang mga bagay tulad ng pong itong sa konsulta package, no, na yung 1,700. If we can only increase all of this, hopefully maano na nila, maiayos na po nila. Sabay nung nga cases ay mas malaking bagay po, Mr. President. Kailan po umupo yung bagong head, Mr. President? O kailan? Na sinasabi po ninyo? Kung hindi ako nagkakamali, Mr. President, parang 3 buwan pa lang. So, yung pinalitan na kababayan, appointee rin ni BBM. Nakakaupo, no? Napalitan na pala, hindi natin nalaman, no? Hindi po, palagay ko, 1 taon na po siya nakakaupo mula nang palitan niya si... Ledesma. O kahit 1 taon, si BBM pa rin ang nag-appoint. May nagpapakyut mga kababayan, sa likod. Nung nandito siya sa akin pagkakalam. Sa bandang Marso yata. May exposure ka, ma'am. Pakyut ka dyan. February or March, nung nakaupo si Dr. Mercado. Yeah, again, with the permission of Senator Marcoleta, where did those figures come from, itong 1,700? Did it come from PhilHealth? Sa PhilHealth, It is a natural. consulta package. Yes, Sir Honor, Mr. President. Ang tanong, paano na-come up ng PhilHealth yan? Dapat, mayroong taga-PhilHealth na pasagutin dyan. PhilHealth. Alright. So mga kapatid, mahigit na po siyang kalahating taon na siya ang head po ng PhilHealth. Hindi pa naman, pero almost. Tama po, Mr. President. Halos kalahating taon na pala. Kasi po, sa tala po, ito po babasahin ko. First patient encounter, health advocates estimate that only 1% of the total population actually availed of consulta benefits. Oo nga, hindi natin yan alam. Mayroon pala yan. 1% pa lamang po. Hindi kasi nila sinasabi. President. Yung napacheck up tayo, sana inabil natin. Napabayad tuloy tayo ng 10 oras. At last na konsulta natin mga kababayan, sobra-sobra sa 1.7. Higit pa ng 1.7 mga kababayan. Benepisyo na po sa ewan ko po kung paano na benefit sa 1,700. Pero Kulang pa nga yan sa blood test kapag i-request ang lahat ng mga blood 1% test. lang po, Mr. President. Kung 1%, ilan po yung pasyente na yun? O isa 115 million po tayo. Sige, mag-compute ka, Jinggoy. 100,000 lang po siguro ang na-benefit. Calculator. Hindi, 1 million. O baka hindi, mahina po tayo. Out of the 100 million, you mentioned earlier, 24% lang yung 1.15. consulta package. Ganyan. Ganun po. Hindi, mali yung kwenta mo,
Marcoleta, 1% ng 115 million. Ganun po ang kaawa-awang kalagayan ng PhilHealth. Tayo pong lahat gustong sumuporta eh. Kung kinakailangan pong lahat na po ng kayamanan ng Pilipinas, ibigay na po natin sa PhilHealth. Ayaw nga bigyan ni BBM, zero eh. Kailangan po naman. Oo. Ito ay talagang ayusin. Para sa ganun, ayusin. yung perang ibibigay, pagtitiwala sa kanila, mapakinabangan po ng nangangailangan. Yun lang. Bilib tayo kay Marcoleta talaga mga kababayan. No? Ang galing talaga makipag-debate, no? O magsalita. Oh? Galing talaga sa utak mga kababayan. Ganyan mga kababayan. Hindi katulad nila Hontiveros. So, hindi nakakapagsalita kung walang binabasa. Tapos kung mababasa na nila lahat mga kababayan, okay, bye-bye. O, biglang mawawala. Wala man lang additional na input galing sa kanilang sariling utak. Naman po yung pakiusap. Ito si Marcoleta, index card lang. Isa pa po. Oh, isa pa. Kawawa la, gulpi sarado na si Jinggoy, ay si JB mga kababayan. Corruption po sa PhilHealth. Tingnan na lamang po ninyo kung bakit nawawaldas. Ginawa pong milking cow ang PhilHealth nung kami po ay inimbestiga namin yan. Lahat po, hindi ko naman po nilalahat ang mga healthcare institutions. Ngunit sa dami Oo po nga ng mga bilang, kababayan, yan din ang problema. Yung kurakutan, hindi lang sa part ng mga empleyado ng PhilHealth. Minsan o kadalasan mga kababayan, ang kurakutan nangyayari sa mga institution, sa mga ospital. Gumagawa-gawa sila ng mga pasyente mga kababayan na ghost patients na magkiklaim ng PhilHealth. O di ba kaya yung mga supposedly simple cases, ina-upgrade nila mga kababayan para lang lalaki ang kanilang claim sa PhilHealth. Isa din yan sa nabibleed mga kababayan, yung dishonesty ng mga tao. Grabe talaga, no? Kung i-moderate lang nila ang kanilang greed, mga kababayan, kung hindi man mai-stop, siguro uunlad ang Pilipinas. Mabigyan lang ng konting pagkakataon, mga kababayan, ng mandaya, ng daraya, mga kalakaran dito sa Pilipinas. na talagang dinisiplinahan ng PhilHealth. Halos lahat po. Kunwari po, na-admit ang isang pasyente. 2 days lang pong nag-admit. Gagawin pong 7 days. O kaya 10 days. Para mas malaki ang claim. Singilin sa PhilHealth at paghahati-hatian po yung kanilang nakulimba. Minsan naman po ang sakit ay hindi naman malala. Sipon. Gagawin pong pulmonya. Pneumonia na agad. Tapos, simpleng mga kababayan, lagnat, gagawing typhoid. Isip-isipin po ninyo yung gagawin nila. Ito pa po yung panghuli. Para naman po natapos na po ako. Sabi ng JB, ay salamat. Magkano po ba yung ano yung tawag doon? Thermodialysis, Mr. President Juro? Magkano po ba yung Thermodialysis? Hindi thermodialysis, hemodialysis. nagagastos natin sa isang sesyon? Akala natin mayroong mga bagong mga kababayan, procedure. Hindi thermo hemo. Magkano per 3,000? Hemodialysis. Hemo. At least yan, na-correct niya mga kababayan. Hindi tayo naririnig malay ba niya? Kahit tayo magsisigaw tayo, hindi tayo naririnig dahil recording na ito. Hindi nga tayo kilala yan. Kapag ito, ang makakadebate mo mga kababayan, ikaw ang senador, kabahan ka na. Dapat prepared ka dahil kung hindi ka prepared mga kababayan, mapapahiya ka talaga. Hindi naman niya pinapahiya mga kababayan, pero ang maganda dito kay Senator Marcoleta, tinatanong niya ang mga tamang tanong mga kababayan. Yung talagang tumbok na importanteng mga bagay. Your Honor, Mr. President, sa huli pong itong latest, nasa 6,350 na per session. Per session? Dati 3.5 pa lang yan. Nasa 3,000 lang Pero Session o per cycle? Session! per session. Session. Per session, Your Honor. Hindi nga alam mga kababayan ng mga senador. See? So, paano sila mga kababayan na magke-care na hindi nila alam ang totoong sitwasyon sa baba? So one day? 6,000? Isang session lang yan, Jinggoy. 6,350. So how can we... Tapos, in a week mga kababayan, 3 beses. Minsan 2, pero usually 3. 6,000 times 3, 18,000 per week. 18,000 times 4. Yan, kawawa ang nagdialysis mga kababayan. Diyan dapat pagtuunan mga kababayan yung tulong ng gobyerno. Pati sa cancer. Kaya ko po tinatanong, Mr. President, may palagay po ako ng pinagbasihan po ninyo ng inyong sagot, Mr. President, Your Honor,
itong nakuha ko pong post dito sa social media. Ito babasahin ko lang po. Sino sapagkat nakuha ko nag-post? lang po. Sino Marcos Legacy. Dialysis, Marcos! sagot na ni PBBM sa pamamagitan ng PhilHealth. Lahat tayo ay miyembro at kabahagi nito. Ngayon po, sabi niya, Bakit may bayad pa rin ng 6,000? second post, BBM Youth Movement, libre na ang dialysis. Sa halagang 6,350 bawat hemodialysis session, Libre! Dapat pa sagot ng 6,000? PhilHealth hanggang 156 sessions sa buong taon. 156. Ang tanong ko po, sino na naman po ang kumuwenta noong 6,350? Kasi po kanina, yung konsulta, nagtataka na rin po ang ating presiding officer kung sino ang kumuwenta ng 1,700. Saan po kinuha yung 6,350? Baka si Soto nag-one ball na naman dyan, mga kababayan, complication. Your Honor, Mr. President, dapat po sana under the UAC law, meron po tayo tinatawag na HTAC, no, yung Health Technology Assessment Council, na ito po ay mga panel of experts, no, mga spesyalista, na sila po dapat nagde-determine kung ano po yung mga anything technical. Sila po dapat ang tinatanong. So, siguro yan ang dapat natin malaman din kung sakaling magkaroon ng budget hearings o anumang hearings na nandito po ang PhilHealth, kung paano po nila nakuha yung pong amount na 6,350 per session. Dahil Di ba nag-hearing na kayo niyan? Dati ay nasa 4,000 pesos lamang per session. Oh? Last hearing na naman, kababayan, around 4,000. Biglang naging 6,000 dahil kinarga na sa PhilHealth. Lumaki yan dahil kakarguhin na ng PhilHealth. Ano yan? Para may cut na naman. So, galing 3,000 lang, mga kababayan. Ha? Gulat din ako na medyo tumaas na ng 6,350 from about 4,000 pesos. Yeah. Mr. President, kasi po, dun sa 6,000 pesos, is that a... Hindi ba kapaniwala si Jinggoy? O Jinggoy, pumunta ka nga sa mga mga ospital o go to the grounds o grassroots area para makita mo ang totoong sitwasyon ng bayan. Ngayon hindi ka makapaniwala. Ang sahod ng mga tao, minimum wage, tapos papadialysis ang ganyan. Oh. Ganyan kahirap, Jinggoy. Kaya wag kayong magnakaw dyan. Hindi ikaw ha. Kayong mga opisyalis ng gobyerno, wag kayong magnakaw dahil supposedly yung mga nanakawin ninyo, dapat yun doon sa mga nangangailangan. Yan ang tinatawag na mahiyan naman kayo. Government. Oh, hindi ikaw ha. Wala tayong masamang tinapay, Jinggoy. Pero kadalasan dyan sa mga Old politician. hospital or private? 6,000. Move Any on, girl! It's government 6,000 na nga! hospital or Paniwalaan mo any na. private hospital as long as it's PhilHealth accredited, Your Honor. 6,000. Kasi I just called up my brother who is undergoing dialysis. Tinanong ko lang kung magkano yung per session. Ang sinabi niya 10,000. Sa mga high-end kasi, andun mo kayo sa high-end. Well, it's in a private hospital. ako naman po, Mr. President, nagtanong-tanong po ako. Ang nakukuha ko 500 to 600 pesos. Kasi Per session. per session po. Kasi Kung kakaltasin na siguro ang PhilHealth, mga kababayan. kung 156 sessions per year, yung 6,350, halos 1,000,000 po yun sa isang taon. Ang budget po ng PhilHealth sa dialysis is 20 billion. Sa mga katwid, kung ito po ang batayan na halaga, 6,350, Di ba ang daming nagda-dialysis? 20,000 patients lang po ang kakasa sa 20 billion. Kulang Magkano pa rin. po ba ang isang dialysis machine, Mr. President? Between 600 to 700, 1,000. 600 to 800 pesos. Tapos yung pa mga kababayan, yung tauhan pa niyan. Nag-ooperate, di ba? Mayroon din bayad. Siyempre. Maintenance. At yung mga medisina niyan, mga kababayan. Kinuwenta ko na lamang po sa 500. Yun po yung nakukuha ko pong feedback sa mga nagpapadialysis. Hindi po dapat 20,000 ang magikinabang. Tinaas na naman po nila. At the very least, Mr. President, 240,000 ang dapat makinabang. Ito na naman po pag hindi nyo binantayan. This is again a possible source of corruption. Dapat 200,000 tapos dineclare 20,000. So nagiging ghost na yung... Ay nako, source of corruption na nga yan. Kung hindi mababantayan. Maraming salamat po, Mr. President. Thank you. Ay, wag ka muna! Wag ka munang umalis. I-recheck mo yan, Marcoleta, dahil 200,000 ang dapat makinabang mga kababayan, 20,000 lang ang binigyan. Ang laki ng kulang. Ang laki ng kulang.
Malis na siya. Ano masasabi niya dito? Post your comments below.